Sa pool sa mukha, sa harap ng live TV mga kababayan, si Benny Abante. Mapilit si Abante mga kababayan eh. Anong dahilan mo, Joey? Sa pambabatikos mo sa akin? Ayun mga kababayan, sinagot ng diretsyo ng ka-DDS vlogger natin na si Joey mga kababayan. I don't like your performance, Mr. Abante. Parang nabuhusan ng mainit na tubig si Abante mga kababayan. At wala siyang magagawa eh. Anong magagawa mo kung hindi ka gusto? Panoorin niyo po mga kababayan, ha? May I respond, Mr. Chair? Yeah, go ahead. Sige, Go ahead. Yeah, go ahead, Chair, respond. at the very most, I do not like your performance. Tingnan yung itsura mga kababayan. Napakonyo na mo. I do not like your performance. Aruch. Pinatawag mo kasi eh. Gusto mong marinig ang rason kung bakit ka binabatikos? Because we don't like you, Abante. Not like your performance as a member of the 19th Congress. But Aray, masakit ba? Kulang na lang mga kababayan. Background music. Meow, 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 meow. Meow, 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 meow. Meow, meow. such a powerful word because we established earlier that we do not have any personal relationship or any person. Ano magagawa mo, Abante, kung hindi namin gusto ang performance mo? Ikaw ang mapilit. Sinabi na si Joey mga kababayan, ha? Ilang beses na yung inatake ni Abante nung wala si Joey. Talagang naghihimutok ang kanyang pet mga kababayan. Nasaan si Joey? Nasaan si Joey? Ngayon, humarap mga kababayan. Nga si Abante. Binanggit mo yung human rights. Wow! Hindi yan sinabing human rights. Ang sabi niya, that is our right. Dahil nagmamagaling ito si Abante tungkol sa human rights mga kababayan eh. Sa makatuwid, siya nga daw ang chairman ng Human Rights Committee dyan. Wow! Practice what you preach, Pastor. Yes, Binanggit Mr. Chair. Kanina, di ba? Correct, Mr. Therefore, Chair. Mr. Chair, you violated my human rights. O, kasuhan mo! Ngayon mga kababayan, nag-i-invoke na kanyang human rights na nasabihang gago. Tapos nung kinulong nila mga kababayan, pinakontempt ng walang kalaban-laban yung kanyang mga resource person. Nasaan ang human rights noon, Pastor Jack? Why? Because when you said those profanities, those insult, yung gago, yung isasampol ko ito sa pagbubuka mo. Human rights. Kung sa tingin mo nalabag ang human rights mo, kasuhan mo. Tingnan natin kung uubra ka. Dahil mga kababayan, sabi ng korte, sa makatuwid, Korte Suprema, na hindi dapat maging balat sibuyas itong mga government officials. Kagaya mo, Abante. Kaya ngayon, ini-invoke ang human rights. Tingnan nyo ang tingin ni Joey, oh. Talaga lang, ha? You violated my human rights. Wala kaming pake. You did. May I respond, Mr. Chair? Mr. Chair, hindi ako nagagalit sa'yo. Wow, hindi nagagalit. Bakit gigil na gigil kang ipatawag sila? Pinasabi na. Okay? At wala akong pakialam sa'yo. Wow, walang pakialam. Tapos, bakit mo pinatawag dyan? Ulol ba ito mga kababayan? Kahit na anong sabihin mo, okay lang sa akin. Wow, kahit anong sabihin, okay lang. Tapos, nag-iiyak mga kababayan dahil sinabihan gago. Kung wala kang pakialam, Abante, bakit ka? Naghihimutok dyan. Tinatakot nyo pa ng contempt ang itong mga vloggers mga kababayan. Alright? Wala pakialam. Pero itong ating pinag-uusapan ngayon, merong kinalaman sa mga legislation na aming gagawin. Like what? Ang tanong natin dito sa mga kongresista mga kababayan, ano ang legislation na gagawin nyo? Baka naman nagsasayang na kayo ng oras dahil marireject lang din yan ng Korte Suprema. Dahil unconstitutional yan. Later on. Diba? That is why I am asking you right now. And we are asking you right now, ano exactly yung legislation na gagawin nyo? Give me the title in aid of legislation tungkol dito. Ha? Ano? Sapagkat napakahalaga nito. Wow, Kapag binabanggit mo, if you're saying that using profanities in... Eto mga kababayan ha. Malamang silent dito ang mga dilawan, mga bangagan, mga pulahan. Silent kayo ngayon dahil ang nakakastigo ay mga Duterte supporters. Hinahayaan nyo na mag-create ng mga legislation mga kababayan, mga batas na sumisikil sa freedom of speech dahil ang na-example ngayon ay mga Duterte vloggers. Paano ha? Kung hindi kayo magsasalita and then papasa ang batas na ito. Tapos babaliktad ang tadhana. Si Sara Duterte na naman ang magiging presidente.
Tapos andyan na yang batas na iyan na ginawa ng mga bangag niyong samahan. Anong mangyayari kung gagamitin naman niyang batas na iyan laban sa inyo, mga bangag, mga dilaw? May magagawa pa ba kayo? Sige! Sasabihin nyo na naman patay ang demokrasya. Ngayon hindi kayo nagsasalita. Ungas! Insults and malicious accusations online represent fair and respectful discourse. Ano sinasabi mong malicious accusation? Tinatawag kang gago? Akusasyon ba yan? Iyan ang tingin sa'yo ng tao eh. And a healthy discourse. Hello! Ang kanyang channel ni Joey, mga kababayan, ay kanyang personal space kung ano ang gusto niya, ano ang gusto niya sabihin, kahit pa hindi healthy discourse. Karapatan niya yun. Anong paki mo, Abante? Simple lang yan, mga kababayan. Kung ayaw niyong manood sa vlogger na iyan, wag niyong panoorin. Wag niyong i-subscribe, i-block niyo. Mapipigilan niyo ba ang tao? Therefore, you're telling us that the freedom of expression is absolute. You can say anything you want. Oh, we can say anything we want. Kasuhan niyo kami. Ipakulong niyo kami. Pero we can say anything we want. Kahit pa nga labag sa batas, mga kababayan, walang makakapigil na magsalita ka. Yes, pwede kang makulong, pero hindi ka mapipigilang magsalita. And that is freedom of expression. Yun ang sinasabi ko, Mr. Chair. May I respond, Mr. Sapagkat, Chair? pag binanggit mo, if you said that freedom of expression is not absolute, therefore, Not absolute in terms of the law. The protection of the law. Pero the freedom of expression itself, ang karapatan nating magsalita, mga kababayan, walang makakapigil. Unless talagang tatakpan yung bibig mo ng sapilitan. there are certain things that you cannot say. Under the law. But we can still say it. Tandaan mo yan, Abante. Yun ang ibig sabihin nung freedom of expression is not absolute. May limitation yun. Oh, under the law nga. Di ba? Oh, So, what's your point? go ahead. You can answer now. Okay, thank you very much, Go. Mr. Chair. Sa Mr. Chair, parpaling mo. in the universal thoughts and ideas, there would always be a limitation. Oh, under the law, The freedom of speech is not absolute. it's not absolute under the law. And the limitation of freedom of speech is well defined. Under the law, under the jurisprudence, there are things that you cannot say. Oh, react agad, oh. Careful ka dyan. Magsabi-sabi ka ng jurisprudence dahil sasabihin nila, anong jurisprudence? Anong jurisprudence? Ita-technical ka nila eh. There are things that Mr. Chair, you what cannot... jurisprudence are you talking about? Supreme Court decisions, Your Honor. Can you tell me what law? Indeed, law, jurisprudence. Di ba nagdesisyon na si Leonen Atla yung naglabas, mga kababayan, na ang isang government official is not supposedly onion skin sa mga batikos. Example of law that limits your Yes. freedom of expression. For Can you example, tell me Mr. the Chair, jurisprudence? yes, Mr. Chair. Hindi mo ba alam yan, Abante? Ito ang problema sa mga tinatawag na mambabatas, mga kababayan, dahil dapat supposedly alam nila ang batas. Nagtatanong For pa. example, Mr. Chair, there is, I cannot specify the specific law, Mr. Chair. There but is a law on libel. Alam na namin yan. Yeah, law There is- O kaya nga, so what's the point of this investigation, mga kababayan? Mayroon ng law ng libel. Kung nag-libel si Joey, kasuhan mo ng libel. Kung nag-unjust vexation siya, kasuhan mo ng unjust vexation. So, ano pang gusto mo? Tingnan niyo. A mga law kababayan. on slander. Oh, kasuhan mo. Andyan na yan eh. Sa makatuwid, mga kababayan, dito na nga lang sa Pilipinas na ang libel, mga kababayan, is a criminal act. Sa ibang bansa, mga kababayan, that is only a civil case. Walang kulong na parusa dyan. Multa lang. Kagaya na sa Amerika. Oh, tayo na nga ang napaka-harsh ang parusa. There is a law. Is it okay, Mr. Chair, if I give my example? No. I'm asking you about the jurisprudence. I just told you that there is a law against on libel, on cybercrime. What you said today is libelous. What you said here O kasuhan mo nga. is Ay, libelous. paulit-ulit mo. Why? Mr. Because Chair. there is a malicious intent. If you feel that there is a malicious intent, then file a case. When you use profanities, when you use the word gago, there is a malicious accusation, and that Nagago ka.
Sige, eto mga kababayan, madali lang ito. Pamanalo ni Joey. I-record lang niya yung conversation nila nga mga kababayan ngayon. Your Honor, eto ang ebidensya ko na gago si Abante. Oh. Is libelous. Isang kagaguhan na naman ito mga kababayan, Agree kami kay Joey mga kababayan sa kanyang sinabi na gago ito sa Abante, Isang kagaguhan ang ginagawa na ngayon mga kababayan. In our opinion, Sige Abante, hindi ka magka-agree? I-opinion namin yan Anong magagawa mo? Mr. Chair, if that is your assessment, And That is your opinion, Abante. Listen, Pinipigilan not ka only na. libelous, Mr. Chair. Dali lang, ha? Wow. Not only libelous, ha? That is also unjust vexation Kasuhan mo on my nga. part. may I respond, Mr. Chair? Nung hinamon ni Joey mga kababayan ng kasuhan, ayaw ni Abante naman. Go ahead. Okay, Mr. Chair, if you think that you are violated by my exercise of my freedom, you would have your right and No, being no, board Mr. Chair, so that don't so worry. that the maliciousness of Mr. that Chair, statement don't can be worry. I'm sorted not out going in the to charge proper you in court. authority. Ayaw naman palang magsampa ng kaso. Diyan na kasi gusto niya mga kababayan na parusahan siguro. Ipahiya niya sa kongreso. Hindi ba yan kagaguhan? Takutin. Hindi ba yan kagaguhan, Abante? Don't worry. I'm not going to charge you. If I charge you in court, Talo ka! Talo ka, Abante! matatalo ka eh. Wow! Sino ka? Judge ka ba? Pero hindi. Natawa na lang, Pero hindi. Oo. Matatalo, who are you? Sige. Alam mo palang matatalo, di go. Bakit ayaw mo? Unjust vexation to. At yung ginawa niya mga kababayan, unjust vexation din. Although, walang laban ang mga vloggers mga kababayan dahil hindi pwede makasuhan sina Abante dyan. Dahil may immunity. Alam niyo ba yon? Ha? Are you a Nakakatawa. lawyer or not? I am not a lawyer, Mr. therefore- Chair. Pero alam niya ang batas. You should know this. Sige, Joey, i-challenge mo. Isampa mo yung kaso. The thing is this, pero wag kang mag-alala. Hindi ako magdidemanda sa'yo. Do you know why? You're not important to me. Wow, you're not important. Tapos bakit mo pinakatawag dyan? Pinasabi na. Alright? Anong tawag sa'yo? Tama si Joey, ugag. Anong masasabi niya dito mga kababayan? Post your comments below.